Sa punto pong ito, kaugnay pa rin po ng pagsabog sa Holosolo, makakausap naman natin si PNP Chief Director General Oscar Albayalde. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Live po tayo ngayon sa Balitang Hali Weekend. Yes, Maris, magandang tanghali din po sa inyo sa ating mga kababayan. Una po sa lahat, sir, lagi niyo pong ine-emphasize po sa amin na talagang mahigpit po yung seguridad na pinatutupad natin, especially sa Mindanao with the ongoing martial law. Paano po kaya nakalusot yung pagsabog po doon sa Holo Cathedral, sir? Well, sabi nga po natin na kung minsan talagang kahit anong higpit natin, talagang meron pa rin po nakakalusot, no? Despite the fact na yung pong simbahan na yan ay binabantayan nga ng ating Armed Forces of the Philippines. Kaya nga po may namatay na 5 as of this time ang count ng casualties coming from the AFP. Dahil yan po ang arrangement na yung loob at paligid ng simbahan ay guarded by the AFP at yung labas naman is guarded by the Philippine National Police. Paano po ba ang latag ng security natin sa iba't ibang mga areas, sir? Kasi ang nakikita natin madalas yung sa mga checkpoints, no? Checkpoints po, no? Pero sa mga ganyan po bang mga landmarks at mga places of convergence, sir, meron din po bang ipinatutupad na pag-check up? Ano po bang ginagawa natin? Well, usually sa mga ganyan, meron po tayong mga checkpoints, no? Jointly being conducted by the AFP and the PNP, lalong-lalo na sa may Mindanao area at lalong-lalo na sa mga critical areas dyan sa may bandang Mindanao. Of course, yan po ay simbahan talaga napakakapal ng tao. Marami, kaya nga na marami naging casualty. Kaya siguro hindi napansin yan. At alam naman po natin na talagang pag places of worship, hindi masyado talagang inaatake yan. Ngunit yan po ay nangyari nga yan ngayon. Sir, meron po ba kayong intelligence report na nakuha? Kasi sinasabi po sa atin ng AFP sa Westmincom ay meron na silang intelligence report na nakuha prior to this incident. Sa bahagi po ng Philippine National Police, meron po ba kayong ganitong intel report na nakuha? Well, yung pong intel report kasi basta constant yan. Sa regular kasi nakakatanggap tayo ng mga intelligence reports na yan, lalong-lalo na sa may parting Mindanao, lalong-lalo na sa sinabi natin mga critical areas na yan. Kaya nga po hindi naman nagpapaya yung ating mga security forces dyan. Kung makita natin na talagang yung pong checkpoint dyan talagang napakahigpit, yung presensya ng AFP at PNP, especially so now na katatapos lang po ng plebisito. So binanggit niyo po yung tungkol sa plebisito, meron po ba kayo nakikitang kaugnayan dun sa nangyaring plebisito at ito po nga nangyaring pagsabog na ito? So far, base po sa initial report sa atin ng provincial director dyan, wala po silang nakikita pang so far anggulo dyan na related dyan sa BOL. Ano po ang nakikita nating posibleng motibo rito? Pagpapakita pa rin po ba ito ng puwersa? Kasi sinasabi po sa atin, malaki ang posibilidad na Abu Sayyaf nasa likod. Ganito rin po ba ang tinitignan ninyo? At ano po yung posibleng anggulo rito na nakikita ninyo, sir? Isa pong report sa atin yan, tama po yan ng report sa atin ng provincial director dyan. Yan ang tinitignan lang anggulo na merong posibleng involvement yung Abu Sayyaf dyan. At ano po ito, pagpapakita muli ng kanilang puwersa? Kasi matagal-tagal na rin po nating hindi na babalitaan itong mga ginagawang terrorist attacks ng mga Abu Sayyaf. Isa po yan at isa of course yung gusto nilang guluhin yung peace and order dyan at of course gusto nilang magpakita ng puwersa at gusto nilang pakita na magulo pa rin despite yung meron ng BOL dyan. Based on your initial investigation, sir, itong ginagawa po ng Philippine National Police, meron po ba tayong nakikitang grupo na posibleng in coordination with Abu Sayyaf para maisagawa itong pagsabog na ito? At posible pa po ba itong masundan, sir? Well, yung posibilidad, no, talagang hindi po natin talagang pwedeng i-take for granted yan na posibleng masundan yung mga ganyang pangyayari. Kaya napaka-importante ng intelligence gathering po dyan. Despite yung ating mga police interventions dyan and of course together with the armed forces, talagang kailangan po siguro paigtingin pa talaga yung ating intelligence and of course yung ating community participation dyan. Dahil yan po ang makakatulong sa atin na malaki yung ating komunidad na magbigay ng information sa atin para po mahabol natin kung sino man ang gumagawa ng mga ganyang karahasan. Ang pangamba po ng ilan ay baka mag-spill over ito sa Metro Manila. Meron po ba tayong nakukuhang information na posibleng umabot ito sa Metro Manila? Sa ngayon po, Marisa, wala. Dahil unang-una, napakaikutubutan lang ng pinapatupad nating security dito sa Metro Manila. Dahil nga para maiwasan yung sinasabi nyong spillover na ganyan. Remember, yung pong mga intelligence community natin,
talagang minomonitor po yung mga threat groups na nanggagaling sa Mindanao. Paano, gusto ko lang pong malaman, sir, kung paano po ba ipinatupad itong pagpapasabog na ito? Was it triggered by a cellphone? Paano po ba nangyari ito based on your initial investigation? Sa ngayon, Maris, wala pa po dahil yung nagkakandak pa po ng post-blast investigation ngayon. Kaya hindi pa natin alam kung anong nag-trigger nitong ano. Yes, undergoing pa yung post-blast investigation natin. Alright, huli na lang, sir. Yung kanina ko pong tinanong, ipa-follow up ko lang din po, yung posibleng in coordination sila with other terrorist groups. Kasi in the past, of course, nangyaring sa Marawi, may mga ISIS, may mga BIFF na pagsabog dun sa ibang mga lugar pa dyan sa Mindanao. Sila po ba ay nakikipag-ugnayan sa ganitong mga grupo base sa inyong investigasyon, sir? Posible po yan. Although ang tinitignan natin dito talaga yung grupo ng isang grupo yan. Itong ASG ang tinitignan ng ating mga... Sinong namumuno ngayon doon? No? Sinong namumuno na dito sa... Sinong commander ngayon ng Abu Sayyaf na namumuno dyan? Hindi ko po matandaan. Hindi ko alam kung sino talaga yung namumuno doon na Maris. Alright. Sige, sir. Marami pong salamat sa impormasyon binigay niyo po sa amin at patuloy po kaming makikibalita sa inyo. Ingat po kayo at maraming salamat. Si Police Director General Oscar Albayalde, PNP Chief.